May tuturing daw na key player sa flood control scandal, si CWS Party List Representative Edwin Guardiola, ayon kay dating mataas na kahoy Batangas Mayor Jay Ilagan. Ginawa raw kasi nitong gatasan ang maliit na bayan para sa bilyon-bilyong pisong proyekto. Patunay rin daw dito ang mga umano'y daang milyong pisong property na ipinatayo nito matapos maupo sa Kongreso. Narito ang exclusive Agenda Weekend Report ni Joash Malimban. Natatawa lang ako pag sinasabing si Diskaya ay mayroong 42 sasakyan. Ganito kayaman si Diskaya. Si Diskaya, ganito lang si Diskaya kumpara sa kayamanan ng Guardiola. Ito ang inilahad ni former mataas na kahoy Batangas Mayor Jay Manalo Ilagan sa isang eksklusibong panayam sa Billionaire News Channel. Ayon kay Ilagan, isa si Construction Workers Solidarity o CWS Party List Representative Edwin Guardiola sa mga maituturing na main players sa nangyaring flood control scandal at bentahan umano ng mga proyekto sa Kongreso at sa DPWH. Sa kanyang pagsisiwalat, inilahad ni Ilagan na tila ginagawa umanong bagsakan ng mga proyekto ni Guardiola ang mataas na kahoy, kung saan kasalukuyang nakaupo bilang alkalde at vice-alkalde ang kanyang iba pang kapamilya. Ako ay nananawagan sa ICI, sa ating Pangulo, na kung maaari ay maimbestigahan ang bayan ng mataas na kahoy. 16 na barangay kami dito. Almost 20,000 ang botante. Ang ibinagsak na pondo dito for the year 2025 ay 3 billion. Ginagawang palabigasan, dito ibinabagsak ang mga proyekto. Una nang iniulat ng Billionaire News Channel na may 5 kumpanyang nakapangalan mismo sa mga Guardiola. 3 rito ang may double to triple A license sa Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB na nakakuha ng bilyon-bilyong pisong kontrata sa pamahalaan taon-taon. Una ang Newington Builders na nakapangalan sa sister-in-law ni Congressman Edwin na si Elaine Guardiola. Ikalawa, ang S.Ang Construction and General Trading Incorporated na nakapangalan naman sa anak niyang si Kim Ann Guardiola Esguera. Ikatlo ang Laurel Development Corporation na nakapangalan sa kapatid niya at kasalukuyang mataas na kahoy Vice Mayor Erel Guardiola. Ang 3 kumpanyang ito nakapagtala ng 30.1 billion pesos worth of DPWH contracts mula nang maupo si Guardiola sa Kongreso. Pero ayon kay Guardiola, wala na umano siyang financial interest sa mga nasabing kumpanya. Lumapit din sa amin ang isang former high government official sa Batangas na tumangging magpakilala. Aniya, personal na raw siyang kinausap ni Guardiola na mag-request umano ng kahit na anong gusto niyang proyekto para sa kanyang nasasakupan. Ang sabi raw sa kanya ni Guardiola, siya na ang bahalang maglakad nito para maipasok sa National Expenditure Program o NEP ng DPWH. Una na ring inuulat ng Billionaire News Channel ang umano'y massive property ni Guardiola sa mataas na kahoy. 2 magkatapat na property ito sa kahabaan ng Barangay Kalingatan. Kung titingnan ang property sa Google Earth, kita ang isang malaking golf course sa loob at isang mahabang kalsada na kumukonekta sa CWS compound. Kita rin dito ang isang helipad, isang bagay na kinumpirma sa amin ni Ilagan. Sa pagpasok mo, may receiving area sila. Tapos susunduin ka ng golf cart, dadaan ka sa tunnel. During that time, ako'y lumalaban sa kanya. 42 na sports car. Almost 70 ang SUV. Nandun sa loob, naka-aircon. Bakit ko nasabi? Kasi nakakapasok ako doon. Pag may activity ang Rotary, ilang beses din niya akong na-invite doon. Napakaraming sasakyan noon. Dahil ang mga sasakyan niya naka-aircon. Walang sinabi yung kay Diskaya. Ilang piraso yun. Mula na maupo si Guardiola sa Kongreso, kapansin-pansin din ang tila pagdami ng kanyang assets. 3 ang nakalap naming upcoming properties ng kongresista sa ilang pinaka-highly exclusive membership club sa bansa. Una na rito ang kanyang mahigit 3,000 square meter property umano sa Club Punta Fuego sa Nasugbu, Batangas. Ayon sa ilang realty sites, aabot sa 90,000 hanggang 130,000 pesos per square meter ang isang property sa lugar kung saan nakatirik ang umano'y bahay ng kongresista. Nakuha namin ang impormasyon sa ilang mga nagrereklamong residente sa lugar dahil sa pagsisira umano ng kanilang mga kalsada para sa power lines ng property ni Guardiola na hindi naman daw ginawa ng ibang mga residente sa lugar. Tanging si Guardiola at isang ultra-bilyonaryo homeowner sa Punta Fuego lamang daw ang gumawa nito. Malapalasyo ang itsura ng property mula sa labas na personal naming nabisita. Ayon pa sa mga residente, way above the residential scale ang electrical power setup ng property. Spotted kasi ang isang 300 kV amperes na generator set nito.
Ibig sabihin, mas mataas ng ilang libong porsyento ang ikokonsumo nitong kuryente kumpara sa isang middle-income home na kumukonsumo lamang ng 8 to 12 kilovolt amperes. Ayon sa mga residente, bottleneck ang power source ng Punta Fuego na tila kinukulang nga rin daw minsan. Kaya mas malalang power outages daw ang inaasahan nila oras na matapos ang construction ng property. Bukod sa Punta Fuego, nagpadala rin sa amin ng mga litrato ang isang mapagkakatiwalaang source ng upcoming property umano ni Guardiola sa Malarayat Golf and Country Club. Isang property na inilarawan sa amin ni Mayor Ilagan na tila malamol ang laki. Ikahuli ang isang property rin sa South Forbes Park na nakaregister umano sa Newport Coast Holding Company kung saan anak ni Guardiola ang nakalagay raw na signatory. Una nang iniulat ng Philippine Center for Investigative Journalism ang mga kumpanya ni Guardiola noong panahon pa lang ni former President Gloria Arroyo. Dito siya itinanghal na top contractor ng administrasyon. Nasangkot din siya noon sa isang 2014 congressional probe nang matuklasan ni nooy DPWH Secretary Rogelio Singson na tila may untraceable 30 billion pesos na nawawalang pondo sa ahensya. Ilang beses nang sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ni Congressman Guardiola pero hindi ito sumasagot sa aming mga mensahe. Bukas pa rin ang Billionaire News Channel para sa panig ni Guardiola. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Billionaire News Channel.